Sino yung biggest loser natin sa 60 pesos to a dollar? Yeah, consumers po, yung ating average consumer dahil yung presyo ng bilihin, lalo na sa pagkain, ay tataas. No? Kasi dati, let's say 58 pesos po yan. Ngayon, 60 pesos. A little over 60 pesos. So may additional 2 pesos. No? 25% ng ating food requirement ay imported po. No? So kung ang peso natin nag-deteriorate, magkakaroon sila ng additional 2 pesos para makabili for the same dollar ng imported items. No? So tapos yung mga natin, yung langis kasi tumaas yung presyo ng langis. So kailangan ng additional dollars at double whammy, nagka-deteriorate yung peso natin. So talagang matindi yan. So consumers natin affected talaga. Alright. Sino naman yung biggest winner sa bagong exchange rate na ito? Ang biggest winner natin yung exporters natin. Lalo na yung sa BPO tsaka sa semiconductors. Kasi ang contribution nito malaki sa ating ekonomiya, 36 billion dollars. Ang ating overseas Filipino workers, at least initially, kasi makakapadala sila ng same dollar at ang kanilang pamilya ay makakatanggap na ng 60 pesos instead of 58 pesos. Pero sinabi ko temporarily kasi kung tumaas masyado yung ating inflation rate naman, mawawala yung gain ng pamilya. No? Kasi yung extra 2 pesos nila, gagamitin nila sa pagbili sa mga pagkain na mas mahal na. No? But at least initially, makakatulong po sa ating pamilya po yan. Alright. Tsaka tourism din kasi mas gaganahan yung ating mga turista na medyo maraming peso sila matatanggap sa bawat dollar na gagamitin nila dito sa Pilipinas. Alright. Sinong tinamaan dito ng husto? Secretary? Ang tinamaan talagang ang taong bayan ng consumer tayo. Oo.